Kaibigan, kung pagod na pagod ka na, para sa iyo itong pagninilay nito mula sa landas ng pag-asa. Ako po si Alvin Fapella at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa aklat ni Mateo, chapter 11, verses 28 to 30. May 3 punto akong nais pamahagi sa inyo mula sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Maging malapit, matuto, magtulungan. Pag-usapan natin ang una. Ang alok ni Jesus sa ating lahat ay napakasimple. Lumapit kayo sa akin. Maging malapit tayo sa Kanya. Isang napakasimpleng imbitasyon, pero napakaganda ng kapalit. Lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ang gustong ibigay sa atin ni Jesus ay tunay na pahinga. Hindi lang yung pahinga na tipong magre-relax ka, magbabakasyon. Ito'y pahinga para sa ating buong pagkatao, lalong-lalo na sa ating kaluluwa. At ano ba ang kailangang pahinga na hinahanap-hanap ng ating mga kaluluwa? Ito ay walang iba kundi pag-asa. Ito ang tipo ng pag-asa na ang Diyos lang ang tunay na pwedeng magbigay sa ating lahat. Ang nasusulat nga sa aklat ng awit ay ganito: tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at ang aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Mula sa Kanya lamang. Ang pangalawang punto mula sa ating ebanghelyo ay matuto. Gusto ni Jesus na bigyan tayo ng pahinga. Pero bakit nasusulat din sa ating gospel na dapat tayo ay pumasan ng ating pamatok o ng yoke? Pahinga ba ang gusto ni Jesus o pabigat? Anong trabaho ba ang pinapagawa sa atin ni Jesus? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din man, hindi kayo nagbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Dapat manatili tayo kay Jesus pag tayo lumapit sa Kanya. Pagkat si Jesus ay hindi parang doktor. Nalalapit lang tayo pag tayo may sakit at pag nabigyan na tayo ng gamot, ay aalis na tayo ulit. At muli tayong lalapit sa Kanya pag may nararamdaman tayo ulit. Hindi dapat ganyan ang ating relasyon sa Kanya. Dapat pag lumapit tayo kay Jesus ay manatili na tayo sa Kanya. Pagkat meron pang isang mas mahalagang bagay na dapat nating gawin. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Kapag may madalas kang kasama, ay nagiging pareho na ang inyong ugali. At yan din ang gusto ni Jesus, kaya gusto niyang manatili tayo sa Kanya, upang balang araw, tayo ay maging katulad niya. Ang huling punto na dapat nating matutunan mula sa ating gospel ay magtulungan. Magandang imbitasyon ni Jesus sa ating lahat, lumapit sa Kanya at manatili. Pero mga kaibigan, ang imbitasyon na ito ay hindi lang para sa atin. Ang imbitasyon na ito ay para sa ating lahat. Kaya ang dapat nating ginagawa ay ang pangatlong punto, magtulungan. Dapat tayong magtulungan upang lahat tayo ay mapalapit sa Diyos at magbago ang ating buhay. Dapat ang bawat isa sa atin ay nagbibigay ng suporta. Pinagdarasal natin ang bawat isa. Nagbibigay tayo ng encouragement sa ating mga kasama. Ang sabi nga ni San Pablo ay ganito: huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Kaibigan, kung pagod ka na, si Jesus ang magbibigay sa iyo ng tunay na pahinga. Kaya sundin natin ang 3 punto mula sa ating gospel ngayong araw na ito. Maging malapit sa Diyos, manatili at matuto sa Kanya, at magtulungan tayo upang lahat tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos balang araw. Na-bless ka mo ng pagdinilay na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kayong magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!